Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. Ay, isa pa. Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. We have a supercar for sale. This is the 2019 Ferrari Portofino. Ito nga pala ang successor ng isang Ferrari California na nagkaroon ng love and hate relationship dahil hindi raw yung totoong supercar. Well, guess what, kaswabe? Mas naging practical ito and it has that violent performance coming from, syempre, sa kanyang predecessor na California, which is ang successor ngayon nito ay isang Ferrari Roma. Pero mag-focus muna tayo kasi ang sasagutin natin on this video, is it worth it na magkaroon ng daily supercar from Ferrari, which is the Prancing Horse? And alamin natin on this video kung ano ang mga notable features nito sa exterior, interior, then after that, magkakaroon tayo ng quick spin para malaman natin kung ano ang capabilities ng isang Ferrari Portofino, and this one is powered by a twin-turbo V8 500 horses. So kaswabe, ano pa ang inaantay natin? Let's begin! Titingnan natin, ang akala ko may autofoil ito. Pero pagkakita ko doon sa kanyang option, original pala ang ating kulay from the factory. Ang tawag nito ay matte aluminio. O diba? Napaka-unique, kaswabe. Well, anyway, it has a long hood kasi front mid-engine nga pala tayo. You have heat extractors here at meron kang dalawang hardline na pababa dito sa ating lower bumper. And syempre, ang badge natin na Scuderia Ferrari. Anyway, ang ganda ng mga headlights natin. Alam mo, ang nakikita ko rito, kaswabe, is the F8 Tributo. Gantong-ganto. Hindi katulad ng mga 458 and 488 na yung sinasabi ko, mukha siyang talaga. Park lights, and ito naman ang ating turn signals. And we have adaptive na mga headlights. And nagulat ako kasi meron ka palang air passage dito. You know, sa gilid ng hangin, which is lalagyan na lang natin ng video insert kasi mahirap lang talaga tingnan. Hindi ko lang sure kung pwede itong magkaroon ng active suspension, kung pwede natin i-lift. Kasi ang ground clearance nito, probably mga 5-inch. And you have the camera, black chrome front grille, which is pag tinignan natin, nag-i-smile siya. Ngayon, ang difference nila, kasi yung nakaraan, nagkaroon tayo ng Lamborghini Aventador SV. Yun, it has crazy and very angled yung body shape niya. Ito naman, mga sweeping lines, mas sexy ang isang Ferrari talaga. Yun yung pinaka-difference nila. Front spoiler natin, meron kang lagusan pa rin dito, may mga pocket ka. And syempre, yung mga front aprons natin, active rin ito for brake cooling sa wheels and tires. Syempre, nakakatulong yan. So, alam natin na perfect talaga ang downforce, even though base entry ito ng Ferrari. Pero again, it's on high performance. For long trips, pwede natin gamitin ito. This is a 3.9 liter powered by a twin-turbo V8 and 592 horsepower. Nasa around 590 Newton-meter of torque. Nagulat ako kasi alam mo ba, ang 0 to 100 nito, nasa 3.5 seconds, kaswabe. Top speed niya is around 320 kilometers. Mated ito ng 7-speed Magna dual clutch. Nagkaroon nga pala ng facelifting, that one naman is 8-speed. Yung tinatawag nilang Portofino M, nasa 600 horsepower na yon. Fuel natin is 81 liters and ang fuel consumption niya nasa 9.7 kilometers per liter. On the side profile, dito sa fender, meron tayong shield ng SF, Scuderia Ferrari, which is an option. Tapos sikat na sikat, syempre ang Ferrari dahil sa turn signal na bilog lang. Ito. Usually, nakikita natin yan sa mga 458, 488, and even sa F8 Tributo, even sa 812 Superfast, nandyan na rin yan. When it comes naman sa wheels and tires natin, ang sukat nga pala nito ay 245/35 ang sidewall and ZR20 ang kanyang rating. Wrapped with Pirelli P Zeros, ang wheels natin ay forged diamond wheels with ceramic brake rotors. 6 pistons, brake calipers ito, and sa likod naman ay 4 pistons, which is hindi siya staggered fitment. Parehas lang naman sila na 20-inch yung wheels na ginagamit natin. You have functional sweeping line, katulad ng isang California, di ba? Pero dito, perfect na perfect yung kulay niya talaga kasi kitang-kita yung mga hardlines dito sa kanyang side profile. Hindi man ganun kahaba yung ating Portofino, pero
I mean, kung titingnan mo, napaka-versatile niya. Convertible siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung hardtop natin. Nagkakaroon yan ng transformation. Keyhole, ito naman yung handle natin. So, ang sukat dito, sabi ko sa inyo, mas makapal to. 285 and 35 ang kanyang sidewall to the ZR20. Ito yung mga halo na taillights natin. Siyempre, iconic yan sa larangan ng Ferrari. Tapos pag magkakaroon tayo ng turn signals, nandito yung bilog na yan. The reverse, yung pinakagitna na bulb. And quad exhaust pipes nga pala ang meron. Mga fins for added stability, siyempre, ng pagdadrive natin. The prancing horse, brake lights, and script ng Ferrari. Kung bubuksan natin dahil hardtop convertible nga pala ito, you have 292 liters of cargo space. Ngayon, pag ibinaba natin yung roof, mas mababawasan ngayon in comparison sa kanyang predecessor na California. Actually, mas marami kang space na makukuha dito, kaya mas practical pa rin ito. Pakita ko naman sa inyo kung ano ang kanyang interior details. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Nakaka-inlove dito. Isipin mo, 2019 pa to sa family ng Ferrari. Pero makikita mo, napaka-premium and luxurious ng interior natin. Yung Portofino na script dito, katulad ng California. And very nice yung mga detail. You have those glove box compartment which is doon sa Aventador SV nakaraan. Well, hindi naman natin sila ikinukumpara pero yun lang yung naalala ko. Wala talaga tayong lalagyanan ng mga accessory. And kung papansinin natin yung vents, ang ganda-ganda. Nakita mo naman yan, no? Ang lupit. One thing's for sure, even ikaw, mai-inlove ka sa seat ng Ferrari natin. Itong Portofino embroidery ng horse. Tapos, this is a 2-door, 4-seater, pero hindi naman advisable ito para sa tao dahil wala talaga halos magkakasya dito. I mean, for groceries, siguro pag meron kang mga pet na gustong dalhin para sa likod, you have yellow na mga seat belt, which is, ang alam ko, nasa option yan. This is your cup holder. You have some space here, power outlet, USB Type-A, kahit papano, malilim-lalim, kasi yung mga wallet natin, and extra phone and keys. Pero ito nga pala ang ating key fob, which is dark brown, kulay pula. Meron tayong socket dito. So, hindi lang basta kakalat-kalat yung key fob natin na super important. Iisa nga lang pala ang switch ng ating windows. One press button lang, kunyari, dito sa right side, yan muna yung aangat. So, once again, ipupul ko yung switch, sa kabila naman yung mangyayari. Pag isasara ko naman yan, mauuna ulit yung nasa driver, tapos laging nasa huli yung nasa likod. Hindi sila masyado naging busy sa mga physical switches dito. Very familiar yan sa family ng Ferrari kasi yung reverse, auto, launch mode, yung hazard natin. And eto naman, for our climate control, at least kahit papano, nandyan yan. Then eto, extra
open storage. Alam mo, nagustuhan ko rito, yung infotainment system natin, hindi siya nagkakaroon ng reflection. Kasi naka-matte finish siya. Touchscreen rin yan. Makikita mo yung prancing horse. Then, pag pinindot ko nga pala rito yung pag-adjust ng ating mga seats, heated nga lang pala ito, pero hindi term ng Ferrari ang heated dito. Ang tawag nila is thermal comfort. Kaso, pag pinindot natin yan, pampainit lang, walang pampalamig. So, i-back natin. Ang ganda, kitang-kita natin. Ito, another redundant control ng climate natin. Pwedeng taas mo para mainit or ibaba. Then, ito yung mga climate. I-open natin. 3, 4. Pag hindi mo masyadong trip dito sa baba yung mga physical switches, pwede mong ilagay dito. Ito yung lock and unlock. Tapos yung auto, start and stop. And syempre, may mga ilaw tayo rito. So what I like the most about this Portofino, yung manibela natin. So you see, it's a flat bottom carbon fiber steering wheel with the inner na mga yellow stitches, Maratino lever, comfort and sport for different drive modes. And ito naman yung para sa wiper natin, and left and right turn. So ganoon naman palagi, di ba kung mapapansin nyo, every Ferrari, ang gusto nila, everything, yung lahat na ng controls mo, nasa manibela na. And even yung mga shift points natin na umiilaw dito, kasi pag in-off mo yan, tinurn on natin, tingnan mo to nakita niyo yan? So ito yung damping system natin, engine start and stop, and even yung mga lights natin. Quick spin lang tayo kaswabe. When it comes sa damping system, hindi na natin babaguhin. Ang gaan niya, dalhin. Super nice yung comfort niya. Medyo maririnig mo lang ng konti yung mga movement kasi syempre naka hardtop convertible tayo. I mean, siguro yung ilang mechanism sa likod, medyo naririnig lang natin ng konti. It's like driving an everyday car yung feeling ko rito kasi yung spacing natin, tapos yung comfortability ng suspension natin. So, hindi siya mahirap i-drive and hindi siya aggressive katulad nung iminaneho natin yung mga Lamborghini. Hindi lang sa Aventador yung nakaraan kasi meron tayong kinuna na video which is supercar for sale din. And nakapag-drive tayo ng Huracan. Ito very manageable. Hindi ka dahan-dahan dito, hindi ka masyadong matatakot mag-drive kasi it's like a regular car yung dimension niya. Tapos, even yung acceleration natin, hindi mo naman mararamdaman na bigla siyang magte-take off and meron siyang quick burst ng explosion. Para sa akin, this is for long trip talaga na supercar. Isipin mo, parang pang-araw-araw lang pero this will burst out a speed of 3.5 seconds in 0 to 100. On point rin yung manibela natin and maganda yung response niya. Actually, mas parang komportable pa nga ito i-drive sa sa GTR eh. Ngayon lang ako nag-drive ng Portofino pero it's like I'm driving this for 2 weeks na ng everyday. Pati yung pag-turn, alam mo, very solid and accurate. Unlike the Lamborghinis, medyo talaga mag-iingat ka at sobrang nararamdaman mong mababa siya. Tsaka wala siya masyadong engine noise na naririnig. Kumbaga hindi nakakaabala sa mga surroundings natin yung ingay ng kanyang makina. Depende na lang pag bigla mong ginalit yung accelerator pedal natin. Wow! Amazing! Ang ganda. Kahit nasa slow facing lang tayo ng pagdadrive. Ayan ganda ng handling niya. Ang dali kabisaduhin. So again, if you are interested at pag gusto mo makita sa Quezon City, so yung information, lalagay ko na lang dyan sa pin comment below. Follow me on my social media platforms kasi doon ako nagpo-post ng mga highlights natin. God bless, more power and more performance.